Magandang araw mga kababayan. Hindi pinalagpas Senator Marcolita na resbakan itong mga taga-mainstream media, lalo na po itong babae, no? Na talagang galit na galit daw Senator Marcolita at itong si Llamas ni Satanas. At bago natin papanoorin, pakinggan itong video po ni Senator Marcolita, huwag kalimutang i-like muna ang video ito, mga kababayan. Ito, pakinggan na po natin yung resback ni Senator Marcolita dito po sa mga mainstream media na hanggang ngayon hindi makamove on. Nananalo po itong ating magaling at kung ngayon is araw ng mga bayani, matuturing po natin na isa rin pong bayani ngayon, Senator Marcolita, na nakikipaglaban sa korupsyon at kabutihan sa ating bansa. Okay, play natin to. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun po. Yung present eh. Opo, sa ngayon. Present tense eh. Kinakaharap natin, Isip-isipin mong mga multo pala yung mga... itong mga flood control. Kung nabuhay po itong ating mga bayani, baka malamang na kumawag ng armas yan ulit. Palagay mo, halimbawa, si Andres Bonifacio, buhay. Nako! Maniwala ka. Yung tabak niyan, malamang. Ilang kaya district engineer ang naputulan ng ulo? Sabihin ko sa'yo. Unahin nyo na sa Batangas, no? Nananuhol ng 3.1 million. At syempre dito sa Bulacan. Dito sa Bulacan po, yung pinakamaraming coast flood control project. Mabigat. Hindi naalala mo. Ano ba sabi mo nung dinefine natin yung DPWH? Ikaw ang nag-define eh. Yung ano. Tinatanong ko si... Opo, si Nelson. Ano ba yung DPWH? Sumagot, di ba? Ano yung sagot? Department of Public Works and Highways. Tapos sumagot ka. Opo. Ano? Dito, pare, walang honest. Opo. Hindi, si Saito. Si Saito, bago ako pumanin. Pwede rin, no? Dito pare, walang honest. May binubulong po, ha? Oo, Sen. Mayroon pa pong iba bago, po. may loko talaga to si Saito, no? Ano ka ako? Ano ka ako? Pangiti-ngiti pa eh. Alam mo naman si Saito bago magsalita. Yung parang suspense po yan eh. Pag tinignan mo parang si Mr. Wong eh. Ha? Opo. Sabi niya, DPWH. Daming pera, walang hirap. Daming pera, walang hirap, DPWH. Totoo nga naman, no? Kasi walang kahirap-hirap eh. Walang ginawang construction, walang tinayo kahit na isang bakal eh. Ghost project. Walang kahirap-hirap, pero daming pera. Oo nga, daming pera, walang hirap. DPWH Tanongin ko siya mamaya, sino nagsabi ha? Baka mamaya eh. Makakatikim sa akin doon sa Saito eh. Kung ano-ano na pag-aato nun eh. Hindi kasi pinag-uusapan natin. Araw ng kagitingan eh. Yan, opo. Nako. Dapat sana maimulat natin ang kabataan sa kagitingan. Hindi sa kawalang hiyaan, di ba? Nako. Di ba? Opo. Yan. Hanggang sa lumitaw ngayon. Sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako. Ikaw, iniisip mo ba yung gano'n? Ako simula pa lamang, di pa simula ang election sen eh. Itinilaga ko na kayo dyan eh. Sana ulit tinilaga na agad, no? Ay, hindi wala kang naniniwala na mananalo ko. Nakita sila po yun. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo. Nako, nakakaawa ka daw. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares ng kanyang pananaw din sen. Yung si Boy DVD, yung nakunan ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit to? Sino ba yung Boy DVD? Llamas ni Satanas. Kilala ho nila yan. Ang pangalan natin, Llamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Ano ba sabi? Kasi ang sinasabi niya, bakit to parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang napagtutunan nyo ng pansin sen ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Parang yun po ang yun po lumalabas yan. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWH ang inyong tinitignan. Di parang yung broadcaster na babae. Yun napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal eh. Kakapusing ka ng hininga nun, sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun po ba? Ang sabi niya, ay, bakit ang DPW? Nako po, ayan, no? Pag Senator Marcolita pa naman, hindi po siya papayag na hindi po siya makakabawi talaga, no? Pabanatan at pabanatan ka kaya talaga, lalo na't alam niya na wala naman siyang ginawang masama.
Wait lang. Oho. Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa lang po, Sen. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Ang inang yan, ang daming multo po sa proyekto ni Bongbong Marcos. Natawa nga ako sa sinasabi ni ni Bobby Tiglao, no? Na si BBM daw is Agos President. Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Maraming vlogger na antay Marcolita eh. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po paglalarawan niyan, Sen. Paano imbestigan nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukote nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yun, na broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi siya magtatangka na... Sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya ako na interviewin naman niya ako. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik. Hindi talaga mag-interview yun sa'yo, Senator Marcolita. Lalong-lalo na galit na galit po sila dyan sa pagkumasarap ng ABS-CBN. Niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako mapagbigyan. Sige. Try mo. Pangiti-ngiti ako eh. Ako pagdating sa akin. Tama ka ko, ayaw na eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yung mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya, so, bias. At nakita naman natin, no? Alas yung mga ini-interview nila is yung mga anti-Duterte. Mahilig sila mag-interview dyan ng mga makakaliwa. Mahilig sila mag-interview dyan, no? Nitong mga Dilawan at Pink. Ikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Wala tayong kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? Isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap, hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Bakit ba pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? In-underestimate kasi nila, no, na yun lang yung botante, 2.8 million lang yung botante ng Iglesia ni Cristo. Hindi nila alam, di ba, na majority po ng mga Pilipino is sinusuportahan po yung mga kandidato ng mga Duterte. At nakita naman natin sa Mindanao yan, di ba, kung paano po nilang paso yung alyansa, hindi nga nakapasok yung talagang PFP na kaalyado mismo ni Bongbong Marcos, di ba? Yan si Manny Pacquiao, itong si Tolentino, and itong si Abalos. Tatlo yung mga yan. Ilang pasok po sila. Kasi nga po, dahil inadapt din po si Senator Marcolita ng PDP, lahat ng mga sumusuporta sa mga Duterte, moto kay Senator Marcolita, hindi lang po yung Iglesia ni Cristo. Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Nakalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. So, ngayon, napahiya po sila. So, parang si Alvin El Chico rin to, di ba? Na mahilig din sa chismis. Alam mo, sinabi niya nga na hindi daw sila
pinapayagan na mag-attend na no, sa mga press ko ni Vice President Sara. Pero ang totoo niyan, wala namang sinabi si Vice President Sara. At maintindihan din po natin kung bakit sila galit ngayon kay Senator Marcolita. Kasi nga, yung ABS-CBN, no, ito po is may share na rin ngayon si Tambaloslos. At aminado mismo si Alvin Chico eh. Si Senator Marcolita, ito po yung bumabanat kay Tambaloslos eh. So, malamang babanatan talaga nila si Senator Marcolita dahil galit yung kanilang boss dito at nabubulgar nga ang anomalya ng kanyang boss. Dito pa lang sa pinakamalaking anomalya ng flood control. Diba? So, mabubuking dyan ang kanilang boss eh. Kaya itong si Bongbong Marcos talaga kung gusto niya talaga na patunayan ang kanyang ligasiya na sinasabi ni Claire Castro, no, na isusulong nila na labanan ng corruption, dapat unahin nila yan si Martin Romualdez at itong si Saldico para naman matuwa ang taong bayan dahil itong mga buaya na ito, grabe. Talagang iba po yung nangyayaring korupsyon ngayon sa ating bansa. Hindi lang po milyon, bilyon, trilyon po. Yan ay inutang pa ng gobyerno yan at ang magbabayad ang taong bayan. At ngayong 2026, utang na naman sila ng 2.6 trillion. So papatak ng 19 trillion ang magiging utang ng ating bansa. Yung mga corrupt yan, yung mga involved na yan sa mga flood control, dapat ibalik nilang pera. Itong mga bias na mainstream media na ito, di ba? Sana ma-appreciate nila yan ang ginagawa ni Senator Marcolita. Kasi sila nasa mainstream media sila eh. Hindi naman po sila vlogger, no? Dapat tumatayo po sila sa gitna, patas po sila sa kanilang pagbabalita at sa kanilang paglalahad ng mga balita. Hindi sila pwede maging bias kasi hindi sila vlogger, mainstream media po sila eh. Diba? May code of ethics po sila na sinumpaan. Yan, so tuloy, nasupalpal kayo ni Senator Marcolita. Buti nga sa inyo. Lalo na itong si Liamas ni Risa Tanas na napakayabang. Nako po. So yan na po muna yung ating update mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. At huwag kalimutan i-like ang video ito. Thank you and God bless.